Ito ang mangyayari sa inyo pagka hindi nyo regular na malinis itong torque drive nyo, yung buong CVT nyo. So ayan ang nangyayari. Ayan. Imbis na laylay lang to pagka ano, pero ayan, ganyan sa katigas. Oh. Diba? Oh. So ganyan ang nangyayari dyan. Alright, good morning guys. So for today's video, mag-DIY ulit tayo kasi matagal ko nang hindi nagagamit itong cyclic kasi merong maingay kapag ginagamit. Chinik ko yung mga gulong, dalawang gulong, nagfi-free wheel naman. Chinik ko rin yung caliper, hindi naman kumakagat. Makapal pa naman yung mga brake pads. So baka dito na talaga sa CVT kasi simula na bili ko to, hindi ko pa to nalilinis yung CVT. Napalitan ko lang ng air filter, na-change oil na, gear oil, palitan na. Yung CVT na lang hindi ko pa talaga nabubuksan. Baka ito ang problema, baka sobrang dumi na or may something sa loob kasi nga di pa natin na-check. Kasi ang lumalabas na tunog ay yung parang naiipit, yung parang squeaky na sound, parang ganun. At lumalabas lang siya kapag nakaka 10 hanggang 10 pataas na takbo na. So baka nag-i-slide na yung belt sa sobrang dumi or baka palitin na din. So tatry ko muna ngayong buksan at kung wala namang damage, lilinisin ko muna. Kaya naghanda ako ng mga pang CVT cleaner na mga spray at i-re-regress natin lahat. Linisin natin yung buong CVT. Sana walang damage or mga putol na mga spring or sana lang, dumi lang para mas mabilis lang ang gawa at hindi tayo gagastos. Okay, sige, bubuksan ko na muna to para makita kung ano ang kalagayan nito sa loob. Alright. So ayan, nabuksan na natin yung CVT, natanggal na natin yung case, yung crankcase niya. So hindi siya madumi. Ayan, hindi siya madumi. Walang mga carbon build-ups, walang ganon. Pero pansin ko kaagad na sobrang dry niya. Talagang siya, yung mukhang natenga ng sobrang matagal. Kasi kung makikita niyo yung case niya, ayan. Yung kapag nagkaganyan yung aluminum, yung parang mga butlig-butlig na parang mga yung parang may amag na parang ganun, tas puti-puti. Yung parang talagang makikita mo yung aluminum na sobrang tagal na hindi nagagamit. Nagkakaroon ng ganyan. Kahit mga kaldero, di ba? Hindi na nagagamit, may puti-puti na parang may mga yun nga, butlig-butlig. So, ganun siya. So, parang matagal talaga na stuck itong motor na to. So, hindi ko pa natatanggal itong mga pulley. Wala namang marka pa yung Tatry na lang talaga natin na linisin muna to. At ito. Tanggalin natin tong torque drive at para makita natin lahat kabuuan. Pero tatry ko muna paanda rin kung tutunog na siya dito. Okay. Ayan. So, ganyan pa lang. Hindi pa siya nire-red. May tunog na talaga. So, try natin nire-red pa. Unti-unti na lumalabas yung squeaky sound niya. So, confirmed dito pala talaga naggagaling yung tunog. Hindi naman siya madumi. Ewan ko lang yung loob ng torque drive. Basta yung case hindi madumi. Ewan ko lang yung loob ng torque drive at saka yung pulley set. Baklasin natin. Baka sakaling malinis ay mawala yung tumutunog na yan. Alright, so yan guys, dito pa lang sa pulley set ay pwede na siyang pagmulan ng ingay. Kasi, ayan, dito pa lang sa backplate, magrasa siya, tapos tuyong grasa, ayan tuyo na. Pati likod, may grasa na tuyo na. Tapos yung mga bola, yung mga slider, ganun din marami siyang namuo na mga dumi. Dahil nga sa may grasa siya na tuyo, ayan matigas yung mga dumi. So, hindi na rin nag-i-slide siguro na maayos itong mga bola. And then yung mga bola, lahat naaalog. Ayan parang humiwalay na yung plastic niya sa bakal. Hindi katulad nitong, asan na yung mga, buti meron pa akong pang-click dito. Ayan. Same sila ng mga ito. Ito yung sa Bergman ko dati, tapos same naman to pang-click. So, ito, wala doon mga alog. Mga nakadikit pa talaga yung plastic sa bakal. Same yung size sila, ayan same lang size lang. Pero ito lahat naalog na. So parang mga nagato,
ito, tapos humiwalay na yung plastic sa bakal. So, dito pa lang talagang magkokos na to ng ingay at saka dragging. Ito hindi pa natin nabubuksan. Kinikil ko pa ang gilid ng nut kasi hindi magkasya yung 39. Pero 39 ang size nito. Hindi lang ma-shot kasi yan, may marka, sininsil nila. So, pagka sinsil, may excess na bakal dito sa gilid. Kaya kinikil ko pa para lang magkasya yung 39 na socket natin. Yan, kasya na siya. Kanina hindi kasya eh. So, kailangan pagkikilin. Paulit ko lang, dito pa lang, pwede talaga siya mag-cause ng ingay. So, ito pa, bubuksan pa natin to. Baka maduminin yung clutch AC niya. Tapos, ayan, yung bell niya, parang naka-regroove, na putyo-putyong regroove. Kaya pwede rin nag-i-slide din yung ano dito, yung lining natin. Ayan, marka naman, makintab, di ba? So, halatang nagdadrag nga, nag-slide nga yung ano niya, yung clutch dito sa bell. So, marami pala talagang pwedeng pagmulan yung ingay nitong ating CVT. So, okay, sige, buksan ko na muna to. Hindi ko na pala inisa-isang ipakita yung buksan lahat ito kasi marami na akong nagawang videos niya, may tutorial pa ako niyan sa YouTube. Tingnan nyo na lang kung gusto nyo ano. Pero first time ko magbukas ng Honda Click. Pero same lang naman lahat yan na pagbukas niyan lahat dito. So okay, so bubuksan ko na muna to. So ayan, natanggal na natin yung clutch AC. Halatang napabayaan no? Kasi tinoy yung loob, sobrang kapal ng dumi. Kahit yung mga clutch spring, na-cover na siya ng dumi sa gilid. Tapos tinaman itong plate na to, kalawang. Dito pa lang, alam na natin na lahat na kita ko yung dulo ng clutch spring may marka na. So malapit na siya maputol. So sobrang napabayaan talaga yung motor. Puro kalawang din. Kalawang siya. Ito ang mangyayari kapag talaga pinabayaan mo yung motor mo. Kasi ako dati hindi pa umabot ng 1,000 odo. Nililinis ko na palagi yung CVT ko, yung sa Bergman ko. Ito, tingnan nyo. Kapag pinipihit ko to, ayan mga namuong kalawang at grasa. Kapag pinipihit ko siya, ayan, tumutunog, maganit na talaga. Kailangan na talaga siyang i-regrease. Ewan ko lang kung naririnig nyo, maganit na. Ayan, hindi nga nababa. Ayan. So pag ganyan, stop talaga. Inuhin to. Ayan, wala na siyang grasa. At yung grasa niya, siguro yung huling yung grasa, sobrang dami. Kaya umabot dito sa torque drive, naglabasan. Kaya nagkusang ingay. Ayan, makikita nyo naman kapag ginanyan nyo. Ayan yan yung grasa niya, nasa labas. Tapos patuyo na grasa. Okay, so alam na ito na ang masasabi ko talagang naging cause ng ingay na ng CVT ko. Talagang babayaan. Buti na lang napunta sa atin. At least ngayon mahalagaan na natin. Okay, sige. Usahan ko ng linisin lahat ito para mamaya may kabit natin. Tapos matesting natin kung mawawala na yung maingay na yun. Yung oil seal niya okay pa naman. So, okay, sige. Linisin ko na muna mga to. Pero hindi ko na rin papakita kasi nagawa na natin yun sa ibang video natin. Para mabilis ko na rin matapos ito. Okay. Dapat tatanggalin natin to kasi ayan, ganyan siya ka tigas. So pag iwaiwalayin ko to mamaya para malinis natin at malagyan ng grease. Ayan, putang. As in sobrang tigas niya. Okay, so nakita na natin yung problema, no? Nalinis ko na yung mga iba, yung pulley set. Inuli ko lang to kasi share ko lang sa inyo kung ano nangyari dito. Ito ang mangyayari sa inyo pagka hindi nyo regular na malinis itong torque drive nyo, yung buong CVT nyo. So ayan ang nangyayari. Ayan. Imbis na laylay lang to pagka pero ayan, ganyan siya katigas. Diba? So ganyan ang nangyayari dyan. So linisin natin at sa susunod na siguro kahit wala pang 1,000 o 500 odo pa lang, lilinisin ko na ulit ito. Okay, ayun, nakita na natin ang problema. So, ngayon, cleaning time na para may kabit na, may balik na natin. Share ko lang. Okay, sige. Alright, so ayan, nalinis na natin lahat. Lahat ng parts, yung pulley set, tsaka yung torque drive, lahat. Clutch AC. So, gagawin na lang natin ngayon. Pakita ko muna. So, ayan, nakita nyo yung kaibahan na ngayon na nalinis na kumpara
kanina na sobrang dumi ng pagkatanggal pa lang natin. Ayan. Tapos ito, di ba kanina sobrang tigas? O ayan. Ayan. Kusa na siyang gumagalaw. Kanina nung sobrang dumi pa niyan, kahit pukpukin natin ay hindi na galaw. So ayan, nalihan na rin natin yung lining. At ito yung sinasabi ko kung ano kinalkal nila. Yung female sheave. Ayan o, ang taas na. Tapos paliko na. So, kinalkal nila yan for extra arangkada. Tapos ngayon, timbangin naman natin ng bola. Ito yung mga stock nila na bola. Ayan. Ito yung may mga gatuna at mga alug-alug na. So, ang timbang niya, kita ba? Ang timbang niya, yan ay 15 grams. Ayan, naging 14.9. So, lahat yan, 15 grams yung stock na, yung, ewan ko kung stock yan or bago na rin. So, wala akong available dito na 15 straight. So, ang meron ako, ito mga pang-click din ito. Ito ay 18. 18, ayan. 18, sakto. 18 grams. Tapos, ito ay, isang isa ay 17 grams. Kasi wala akong available ngayon na 15 grams. So, pansamantala, ito na lang muna ilalagay ko. Combination ng 17 at 18. O, mas magiging mabigat siya ng 15 grams. O, pwede naman yan kasi pansamantala lang naman to. Ang mangyayari, mababawasan ng arangkada pero magkakaroon ng dulo. Yun ang epekto ng magiging mas mabigat na bola. Tapos sa center spring naman, gagamitin ko ay 1000 RPM na lang. Kasi yung duda ko ay 1.2 or 1.5. Pati clutch springs, yan, papalitan ko na to kasi sobrang tigas din. Pero ito itingin ko ay 1.2, 1200 RPM. Papalitan ko, meron ako doon na 1000 RPM lang. So, mangyayari to, buong setup nito ngayon ay mababawasan ng hatak, ng arangkada, pero magkakaroon siya ng dulo. Pero okay lang naman kasi pang ano lang naman talaga to. Service lang, hindi to yung pang paswasan. Alright, so ayun. Wala na ba ako nakalimutan sabihin? Nalinis na lahat. So, i-assemble ko na lang. Ito pala, slider piece. Medyo maluwag na rin siya. Pero wala akong stock nito. Ito kasing stock ko dito ay pang NMAX. So, kakabit ko na muna siya pansamantala. Siguro mga up to next week pagka nagkaroon ng extra time at makabili ako ng parts ng bola, ng slider piece ay papalitan ko rin nun. Madali lang naman to buksan eh. So, alright, sige. Yun, assemble ko na muna to lahat. Ayun, i-regress natin yun. Lahat ng kailangan i-regress. Itong torque drive, yung loob, lahat pins. Tapos, syempre, ang gagamitin natin ay high temp na grasa. Kasi tingin ko yung huling nilagay dyan, hindi yun high temp. Kaya tumigas, natuyo. Kaya nag-cause ng tumigas yung mga, Kaya nag-cause din ng dragging at siguro sa pagtunog-tunog ng CVT natin. Sobrang dumi lang talaga, sobrang dumi. So, okay, sige, assemble ko na to. Mamaya, pag nabalik ko na lahat, titesting ulit natin. Patatakbuhin ulit natin ng makina para maano natin yung kaibahan. Okay. Alright, so ayan, pakita ko lang mabilis bago ko ibalik lahat. So, ayan, assemble na ulit natin yung clutch chassis. Ayan, napalitan na natin ng center spring. Ayan, yung clutch spring na 1000 RPM. Ito, yung pulley set natin. Ayan, nakakombine na tayo ng bola. Then, ito, torque drive, may balik na rin natin, tapos na-regress na natin. Pupunasin lang tong mga excess na grasa, and then tatakpan na natin ito. So, yun lang. Kasi yung mga tinanggal natin, bola at saka center spring, clutch spring. Okay, so, yan. Para makita nyo lang. May video na ako dito dati kung paano ko to ginagawa. Okay, so ayan, pupunasan ko lang itong excess na tapos babalik na natin. Ayan, ikabit na natin lahat, naibalik na natin. So, gagawin na lang natin ngayon ay titesting na lang ulit natin, papa-anda rin. Tingnan natin kung nawala na yung ingay. Natanggal na yung maingay niya.
Pero yung ano natin, palitin pa yung, yung belt. Medyo may sipol ng konti dahil sa design ng belt na yan. Ewan ko lang, di lang ko sure kung talagang yan yung stock na ano niya, na belt. Okay, pero at least ngayon, mas okay na yung medyo tahimik na. Hindi na tulad ng kanina. So, testing ko muna to sa labas ngayon bago ko takpan. Alright, so sige. So, dito na lang ulit tatapusin tong video. Bubuksan ko na lang ulit ito pag nabili ko na yung mga kailangan kong palitan pa dyan na iba. Yung mga pinakita ko kanina. Okay, so thank you ulit sa panonood. So, next, kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Aris tayo lagi lahat and God bless.